So for today's video, update naman tayo dito sa Victoria Plaza. Kung anong hitsura ng loob nito. No, matagal na tayo hindi nakapasok. Ako ngayon ano lang dito lang nagliliwaliw, naglalagalag sa Davao City. Minsanan na nga lang ako makakasilip ng Victoria Plaza Mall sa loob. So what more yung mga hindi taga Davao, no? Or yung mga taga Davao pero nasa ibang lugar na naninirahan, like mga taga nasa Tagum City na, mga nasa Digo City, di ba? Maaring nasa Mati City, maaring nasa Nabunturan, Santa Cruz, Kidapawan. Ay hindi pala kasi yung Kidapawan ibang lugar pala yun, hindi na pa siya kasama sa Davao region. Di ba? Or mga taga Tibalog, Santo Tomas. So maaring hindi niyo na rin ito nakita dito. Ako tagal ko nang nakapunta dito, siguro ilang buwan na, no? Months of months na rin talaga. So tingnan natin yung hitsura. Ayun, talagang sa kanang car park area, and meron silang pa Christmas light. Dito naman sa harapan ay meron silang pa lantern. Lantern, di ba yung yung parang palamuti design. Ayan yung palamuti design, yung kumikinang, kumukuti-kutitap na mga lanterns, stars. Nakakamiss lang dati, no? In the 90s, early 2000. In the 90s actually, no? Yun talaga yung era ng during Christmas season, mga bata nagpapagandahan ng mga paggawa ng parol. Yan, mga lantern. Ngayon, di na uso ang lantern. Digital na kasi lahat, halos, no? Siyempre, bago muna tayo papasok sa loob, tingnan muna tayo yung kanyang labas, no? Dito sa area na to, sa may Obrero, tapos dito sa may Bahada. So ngayon, pasok tayo, tingnan natin anong meron sa loob. Ito palang mga palamut na dito. Yan, Charo Santos, Crackbid, Nico Martin. Hindi ko alam ba't may gantong mga pa-billboard na maliliit dito. Yung parang lang, no, sa sinihan, di ba? Yung may mga picture na now showing or opens, mga ganun. Okay, nasa loob na tayo ng napakalamig na aircon sa Victoria Plaza. So itong Victoria Plaza, palapad, pahaba yung kanyang style. Tapos malaman meron akong palatandaan sa isang lumang establishment, mall, no? Mall establishment. Yung yung roofing, yung pa-ceiling nila ay mababa lang. Siguro estimated ko yan sa mga 12 feet. I mean 12 meter, 12 feet ganun. Yan, di ba yung 12 feet? 12 meter ang kanyang equivalent. Yan. So ito yung entrance area and exit area naman pag doon tayo dumaan kanina sa yung may Christmas light, no? Kung hindi tayo umakyat pa sa may tulay. So ito yung unang entrance and exit area facing McDonald and Jollibee, sa likod ng McDonald. Tas Obrero. So kapag dito naman tayo diretso, galing, no? Lumalaban itong gusali na to. Talagang pa rin, matibay. Ilang lindol na yung manig sa Davao, pero wala ka makikitang cracks, no? Daig niya pa si Gaisano Mall. Si Gaisano Mall may cracks yun, yung kanyang yung kanyang harapan, no? Yung kanyang fronting or outside facade sa may front area. Okay, punta tayo sa food court nila, food hall. Ganun pa din, no? Walang nabago. Yung sahig, di ba? Yan, isa yan sa aking food hall. Yung sahig, yung tiles, isa yan sa palatandaan ko na mali-distinguish ko yung isang shopping mall pamamagitan sa kailang tiles. Napakaluma. Kalibel niya yung luma ni Gaisano Grand Mall of Davao. Gaisano Grand Mall, pero siya din, no? Previously known as Gaisano South Illustre. My favorite barbecue beef mushroom. So siya, no? Pag nito, inflation is real. Kasi lang yan dati, 28 pesos per
per slice. So ngayon naging ano na, additional na siya ng 10. O, di ba? Kita mo yung ano, yung kanilang upuan. Luma pa din. Nice. Lakas maka-vintage, no? Pag sinabi bang vintage, ilang years yun kailangan? Like 20 years bago masasabing vintage. And syempre, pag sinabing vintage or lumang mall, shopping mall, ibig sabihin, andyan din ang mga lumang mga restaurants, no? So, ano ba yung mga lumang restaurants dito? Yan, Mandarin Tea Garden. Davao grown or homegrown. Davao homegrown restaurants. Mandarin Tea Garden. O yun, din shoes. Siyempre, made in Davao din yan, no? So yun na nga, kung merong mang inasal sa Iloilo City, meron din kami ditong din shoes. Kamayan Incorporated. At saka Mandarin Tea Garden. Hindi lang ano din shoes ang ano dito, mga lumang restaurant, mga barbecue houses, no? Maging Colasas, sikat din yan. Sinaunang mga ano diyan no? Mga pioneering restaurants and the mga barbecue houses dito sa Davao. Nanay Bibing, di ba Davao din yun? Kaso wala nang Nanay Bibing, no? Ano pa ba dito? Potato Fridays, Alcudos, Takoyaki, Santinos, Happy. So wala na, so far, yun lang yung dalawa yung nakikita ko dito na mga iconic na restaurant dito sa Davao na talagang bata pa man ako noon, nababasa ko na yan. Mandarin Tea Garden and Din Shoes. So okay na tayo at nakapaglibot na tayo dito, nakasilip na tayo no konti sa food court ng Victoria Plaza na lakas nga talaga makaluma. Nice one. Sana wag na lang palitan ng ibang ano no, mga mesa. I mean ano, ito bago na to. Bago na to. Itong upuan na yun hindi. Sana hindi ito na tayo palitan. Sana pananatilihin na lang ito yung laging upuan ito. Parang kahit paano merong memories ba no. Galing. Tapos Victoria Plaza Department Store. So ngayon, curious lang ako kung presyohan ba ng NCCC o yung Gorin tsaka NCCC Victoria Plaza na grocery kung magkaparehas lang ba. So tara, tanong natin. Pero dito tayo dadaan sa pinaka atrium nila. Ito yung kailang atrium area kung saan may mga stalls nagtitinda. Nga pala itong Bahada District no, sa mga hindi nakakaalam kunyari bibisita kayo ng Davao City. So dito yung makikita ang napakaraming mga Indian National Bahada District kasi malapit lang kasi ito sa eskwelahan nila at saka sa mga apartments no, sa kailang mga tinitirhang mga bahay itong Bahada District or Bahada area. Yes, district no guys. Gaisano Mall ito, Victoria, Abrisa. Ayan. So, tapos na tayo nakadaan doon sa ano, pinaka-main entrance, no? Ang galing lang. Balikan natin itong ano, hagdanan. Daming memory na tuloy. Marami itong memory dito. Ang dami kong mga kakilala. Hindi talaga dumadaan, no? Sumasakay ng escalator. So, ito yung purpose, no? Bakit may mga hagdanan, no? Bakit may mga establishment, mga shopping malls na mayroong hagdanan at meron ding escalator. Kasi yung iba nga first time pumunta ng Davao, first time makapasok sa shopping mall. So takot sila na sumakay dito sa escalator. Ang rason daw baka daw sila ay kakainin. Seryoso, totoo yan. So ngayon, balikan naman natin yung yung airport no, sa may NAIA Terminal 3. So hindi lang kasi to sa Victoria Plaza existing itong hagdanan na hagdanan na gaya nito. So hindi lang dito nag-i-exist no. Pero ang maganda dito sa Victoria Plaza, ang hagdanan dito, merong pababa na escalator, meron ding paakyat na escalator. So pili ka lang no. So talagang ang intention talaga nitong si Victoria Plaza is option lang talaga siya, optional no, para sa mga paakyat at pababa na ayaw mag-escalator kasi takot, or paakyat pababa na ayaw maghagdanan. So doon sila sa escalator, paakyat pababa. Samantala sa NAIA Terminal 3, wala kang choice. Kundi kapag ikaw ay pababa, maghahagdanan ka talaga. So kasi kahit pababa yan, nakapagod pa rin ha, kasi ang taas nun, tapos may dala kang mga mabibigat na malita or bag, di ba? 7 kilos at least no, kasi yun yung minimum. Yun yung maximum pala na bigat para sa mga hand carry ng mga passenger. Bababa ka nun.
Dala mo yon sa likod, no? Karga-karga mo sa likod ang 7 kilos na bagahe. Tapos bababa ka gamit ang hagdanan lang. So, di ko alam kung ang intensyon nun is para sa option yun, para sa mga takot sumakay ng escalator, or talagang sadyang ginawa nila yon dahil nagtitipid sila sa kuryente. Tinitipid nila ang mga Pilipino, mga pasahero, mga taxpayers, no? Okay, so balik tayo dito sa ano? Balik tayo dun sa area kung saan lalabas tayo sa pinaka car park nila. So at least ito yung second floor. Hanggang second floor lang itong ano, Victoria Plaza. Tapos makikita yung cinema. Sabi yung cinema dati. Basta nakapanood ako ito ng palabas isang beses, no? Got to Believe in Magic ni Claudine Barreto and Rico yan. Siyempre bata pa ako nun. Kumbaga sinama lang ako nung kapatid ko na manood ng palabas, tapos may kasama rin siyang parang yung jowa niya yata ayaw makipag, yung kapatid ko lalaki meron siyang jowa, no, kaklase niya lang din, parang ayaw yatang sumama, ayaw niyang sumabay nung jowa niya na manood ng sine kapag sila lang dalawa. Ginawa ng kuya ko, doon lang ako sa gilid, sinama ko pero doon lang sa medyo sa may malayuan. Yun, Got to Believe in Magic yung palabas. So, ano lang tayo ha? Explore lang ng konti. Cebu Pacific and the Philippine Airlines ticketing office. Tapos dati naman ay meron dito yung NBI clearance. Dito ka kukuha. Ngayon wala na, no? Nasa harap na, nasa kabila. Tatawid ka pa ng tulay. Oh, ito nga yun, no? Parang sinihan na ginawang worship. Pero hindi to dito Sa bagay, hindi naman kasi ako nakapag-explore talaga dito dati kasi Gaisano Mall talaga yung madalas na pinapasyalan ng araw, namimili, go-grocery. Shoutout pala sa kapatid ko dyan. Yung pinakapanganay namin kapatid, siya talaga yung dati, sponsor talaga namin pagdating sa mga food trips, pagdating sa mga sinihan, shopping, siya talaga yun. Ay nga pala, no, dapat dito pala tayo dadaan sa ibaba, mas maganda, mas iconic, no, yung daanan sa baba kumpara sa taas. At least sa kapag-explore. Escalator na tayo para makapag preserve ng energy. Pwede ba tamad lang. Diyan tayo nag-entry kanina. So dito mga estudyante, no, mga Athenians, Assumptionistas, mga taga DMSF, mga taga Estela Maris, ano pa mga eskwelahan, mga taga Joseph, no? Dito yon magpapalamig, magda-dine in. May Jollibee ba rito? Parang wala, no? Di ako sure. O parang wala nga. Dito tayo sa ibabaw, sa pinaka ground floor atrium nila kasi mas iconic talaga to dito. Sino ba nakamiss Kung nga pala, saan yung fountain? May fountain po dito dati. Grabe naman, napaka hindi ako ganun kalumang tao para maabutan yung fountain dito na area. Hindi ko alam kung saan banda yun. Kung dito ba yun sa loob o sa labas? Denim brands. Oh, merong third levels. Okay. Ayan, ito naman dito ang pangalawang entry and exit points. Facing pa rin sa Daang Maharlika Highway, JP Laurel Avenue. Okay, tapos ito na yung pinaka event area nila, pinaka event place, no, sa atrium. Tapos pa letter L na tayo dito. Yeah, letter L or letter C, ganun.
Okay, meron din silang pa Christmas tree dito sa loob. Ito yung Christmas tree. Kasi yung design niya talaga may mga dahon-dahon na mga, di ba? Lollipop. Yun oh. Siya sa labas, Christmas light lang yata tawag doon. Tapos meron pa silang pa-projector. NCCC Malls. Saan galing? Yun. Okay, doon galing yung projector na nakita natin. Okay. Victoria Plaza or NCCC Mall. Okay, so may mga ano ba? Meron ba akong mga natutulungan dyan kahit paano na nagbabalik tanaw, no? Sa lugar. Kumbaga parang sumakay lang kayo kahit paano ng yung time machine, no? Kanya-kanyang time machine with different memories. Oo. Na hindi man literal na sumakay kayo ng time machine, pero dahil nakita nyo tong lugar na to dito sa Victoria Plaza, talagang para kayong nagbalik sa dating inyong kabataan, no? Ganon. Kabataan. Well, ano ba? Tinutukoy ko isa, no? Parang sumakay kayo sa inyong memory, pabalik sa nakaraan. Kasi ito naman yung parang ramp para naman sa mga PWD, sa mga may mga dalang mga bata, mga trolls, tsaka ito mga push carts from grocery. Okay, so diretso pa tayo. Hardware Max. Akyat tayo dun sa taas. Ano meron? So dami tong ano, no, entrance, no? Isa, dalawa, tatlo, pang-apat ato dito. Boko Express, Spice and Sweets. Okay. Tama, na-try ko na to. Hindi ko siya masyadong nagustuhan. Pero ano to 50 pesos. Boko Express. Okay, sakay tayo dito. Tingnan natin kung anong meron. Yan na yung ano, NCCC VP Groceries. Akala ko dati ang nabili ni NCCC ay itong grocery store lang. Yung lahat pala siguro, no, buong building talaga. Okay, so ito na yung pinakadulo. So ito yung tinutukoy ko sa inyo kung saan matatagpuan yung sinihan. Ang galing, no, daming CR. Kabilaan, meron din sa gitna. Tronix. Sinong may hold ng Tronix dyan? Tron. Ano yan? Cryptocurrency. Crypto coin. Ito nga yun, no? Ito yung cinema na pinasokan namin dati, na ang palabas ay si Claudine Barreto and Rico yan. Got to believe in magic. Tapos din na nasundan kasi nga yung paborito talaga namin puntahan sa sinihan ay ang Gaisano Mall of Davao. Wala kasing Jollibee talaga dito, no? Doon kasi bago manood ng sine, kain mo na sa Jollibee. Sarap ng buhay. Diba? Pag bata ka, sarap ng yung spaghetti. Comfort food. Kaya ko umubos nun. Dalawang order. Grabe. Bata lang ha. Malit lang ha. Maliit na bata. Tapos kayang umubos ang order ng Jollibee. Ang Jollibee dati na spaghetti, ano pa yan malaki, no? Marami pa yan. Siyempre, due to inflation, yung serving kumukunti na, diba? Pina lang kung gaano ka lakas kumain ng dati Jollibee spaghetti. Okay, alisa tayo dito at nang makapag-ikot pa tayo dun sa ibabang bahagi sa may grocery area at magtatanong pa tayo, no? Try natin magtanong kung same lang ba ang presyohan ng mga item nila dito dun sa NCCC o Yanggo rin. So dito na area walang escalator, no? Meron pala. Ayun, no? Meron. So malinaw yung intention talaga ni Victoria Plaza Mall
na ang hagdanan na ginawa nila is talagang optional, no? Unlike sa NAIA Terminal 3, wala kang choice. Kung ayaw mong bumaba ng maglalakad pababa, pwede kang gumulong. Nice. Siguro naabutan ko yung yung may pa-fountain dito sa area. Kaso nga lang hindi ko alam kung saan banda. Kasi nga hindi nga to masyadong pinupuntahan namin. Gaisano mo talaga lagi. Tsaka Gaisano Grande or Gaisano South pa. Okay, no? So confirmed, parehas lang daw. Ang tinanong ko ay yung tinatawag ng mga cashier para i-void. Ano ba tawag dyan? Manager ba yan? Yung ma'am pa-void. Ayun, so sabi niya to, daw, parehas lang daw yung isisisi yung Gurin tsaka dito. Isisisi Victoria Plaza Grocery. O diba, napakaluma ng nung tawag nito, sahig. Lakas maka vintage nga, no? So very nostalgic yung yung tawag nito, sahig nila, yung ground floor, yung tiles. So talagang alam mo talagang may may mga napakadami, millions of history, millions of stories, and yun, stories to tell, no? Kung makapagsalita lang tong semento na to, itong tiles na to dito, maaaring ang dami nilang pwedeng sabihin sa atin, no? Tungkol sa mga na-witness nilang mga pangyayari dito sa lugar. May mga ilang beses nang may nahulog ng mga wallet, cellphones, mga candies, no? Na nung nahulog na, pinulot pa rin ng bata. May mga ganon, di ba? So, tapos na tayo ikutin dito sa atrium area nila. Tsaka dun sa second floor. And hindi na tayo umiikot sa loob sa grocery store area nila. Kasi wala hindi na kailangan. Ang gusto ko lang din naman malaman kung yung presyohan lang ba ng isisisi sa Maya o yung Gurin tsaka dito magkapareha lang. Okay, so itong exit point natin, nasa na tayo nito. Ito yung pinakamalaking car park nila, pinakamalaking parking space. Tapos merong dome dun sa unahan. Parang sa sa SM North, no? Na dome. SM North EDSA. Diba? Napaka-iconic ng hitsura design ni Victoria Plaza Mall. Walang kapareha yan, walang katulad. Wala kang makikitang ganyang design ng mga shopping malls dito sa Mindanao or Davao or buong Mindanao or buong Pilipinas, no? Ano bang mga shopping malls na napuntahan ko kahit hindi nyo man itatanong na masasabi ko talagang very distinct and unique ang kanyang design. So, yung Evergotesco. Tapos itong Victoria Plaza Mall, Gaisano Tagum, yung GS Gaisano ng Tagum City. Tapos ano pa yung napuntahan kong napakaganda, yung Coastal Mall sana, no, kung hindi lang nasira. Coastal Mall, kung hindi lang dinemolish, no, doon sa may Coastal, sa may Parañaque City. Napakaganda ng tsaka yung yung sa may Caloocan North, sa may Rotunda. Anong pangalan ng mall na yun? Nakalimutan ko na. Yan, Victory Mall sa may Caloocan. Kaso nasunog yun Ang Gaisano Mall of Davao, hindi ko na siya isama sa mga distinct and unique na design kasi halos magkamukha siya ng disenyo sa meron siyang kapareha sa mga mall. Actually, parang nagiging brand po talaga or nagiging signature design ng Gaisano Mall, yung parang paikot, yun parang pabilog. So Gaisano Mall of Jinsan, Gaisano Mall of Tagum, Gaisano Mall of Davao. So magkapareha, no, ang kanilang design, outer design nila. Maiba. So okay na tayo dito. So paki-comment nga dyan kung saan matatagpuan yung may fountain area dito sa Victoria Plaza. Di ko alam kung saan.
Tapos dito na area na to doon, naalala ko dito dati Oktoberfest, no? Inuman, walwalan. Tapos, pero ano na, hindi naman matagal yun. Like mga early 2000. Siyempre, kakasimulang magbinata. Kumbaga, yun yung parang starting point, no? Na magbibisyo. Tapos may ano pa, balot eating contest. Tapos yun na nga, Oktoberfest. Pabilisang makatungga at makaubos ng San Miguel Pilsen, yung maliit Pilsen tawag dun eh. Anyways, wala na yun kasi masyadong ganun nag-i-exist ngayon, no? Mga San Miguelite na. Okay na tayo dito. Thank you for watching and see you sa susunod na mga video na natin kung anong sunod nito, no? Kung anong i-upload natin next.